Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Grabe, ang tamis ng chiko na nabili natin. Tikman mo. Tikman mo itong lansones. Napakasarap. Alam mo, may tanong ako sa'yo, Bong. Anong kauna-unahang alamat na itinuro sa'yo ng mami mo? Uy, Nakita ko kasi alamat. yung lansones eh. Mauna na ako ha. Alam mo, Sige. ang unang alamat na natutunan ko, yung alamat ng lansones. Kasi nga, kapag panahon na lansones, laging bumibili kami niyan sa bahay at nag-uunahan kami. Tamis ha? Pero natatandaan ko talaga, ang pinapanakot lagi sa amin ng mami, alamat ng pinya. Alam ko yan. Kapag may inuuto siya at tinatamad kaming hanapin, tatakutin niya na kami sa alamat ng pinya. Totoo. Ikaw, Parang ano? Ganun din ang mami ko nung araw, honey. Ako naman natatandaan ko, alam mo kung ano, yung classic Pinoy na alamat na Juan Tamad. Tamad ka siguro, Han. Hindi naman sa tamad kami, kaya lang ayaw niyang gayahin namin yung halimbawa ni Juan Tamad na naghihintay na lang bumagsak yung, I think, mangga o bayabas ba? Oo. Yan. Alam niyo po, sa kasalukuyang panahon, kung kailan halos hindi maialis ng mga kabataan ng mata sa harap ng computer at nagkakapuyat-puyat sa pagtatapos ng series sa telebisyon. Totoo. May puwang pa ba para sa alamat, maikling kwento at epiko? Ang mga panitikang bayan ay bahagi na ng ating sining at ng ating kultura. Hindi lamang ito nagdudulot ng makabuluhang aral, bagkus pinapayaman din ito ang ating wika. Alam niyo po, hinihikayat namin lahat ng magulang na nakikinig at nanonood sa atin ngayon na muli nating pagyamanin ang bahagi ng kultura na ito na tila nakalimutan na o Tama. nabaong salimot na ng mga kasalukuyang henerasyon ngayon. Buhayin po natin muli ang bugtong, epiko, alamat at maikling kwento ngayong panahon ng webtoon at Netflix. Unang-una, kung meron tayong mga anak na bata, gamitin natin ang mga storya ng alamat, yung mga maiikling kwento by storytelling. And sa pamamagitan niyan, makikinig yung ating mga chikiting. At tapusin natin ang bawat storya na merong aral na ibabahagi sa kanila. Ikalawa, ibahagi ninyo sa inyong mga anak ang karanasan ninyo noong bata, sabayan ng retelling ng alamat na may diin sa kasalukuyang isipan ng mga kabataan ngayon. Halimbawa po, kumakain kayo ng pinya after na maghapunan o di sabihin nyo, anak, ang gamitin sa paghahanap ng bagay, mata ha, hindi bibig. Nako, ganyan kami tinuruan ng lola namin noon. Maganda yan. Ikatlo, hikayatin ang mga anak na basahin ang mga librong Pinoy. Totoo. Pwede silang dalhin sa mga bookstore sa section ng mga maikling kwento ng mga Filipino makabagong na grapiko literature ng mga Filipino writers. Tama po yan. Ano ba naman ho ang panama sa tagumpay din na narating ng Magasing Liwayway at ng Funny Comics? Binabasa ko yun. Alam ko ano din ba ang yan. panama ng tagumpay nila sa webtoon at Netflix? Sama-sama po nating buhayin at i-sensationalize ang alamat, epiko, bugtong at maikling kwento. Kung nagawa nila noon, magagawa rin po natin ngayon. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin. Napagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.